Naniniwala si House Impeachment Spokesperson Attorney Antonio Bucoy na hindi pa pinal ang desisyon ng Korte Suprema hinggil sa impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Ito ay matapos maghain ng motion for reconsideration ng Kamara sa kataas-taasang hukuman. Ang detalye ihahatid sa atin ni Earl Tobias, live mula sa Batasang Pambansa. Earl. Princess, nanindigan ng House Impeachment Prosecution Panel na magdesisyon man ngayong araw ang Senado na ibasura ang impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte. Hindi raw yan nangangahulugang patay na ang articles of impeachment dahil hindi pa naman pinal ang desisyon ng Korte Suprema. Paliwanag ni House Impeachment Spokesperson Attorney Antonio Odi Bucoy na ayon lang anyang talakayin ng Senado ang naging desisyon ng Korte Suprema at kung paanong uusad ang nakabinbing impeachment case laban sa bise bilang immediate at executory ang desisyon ng Supreme Court. Pero dahil natanggap na rin ng kataas-taasang hukuman ang motion for reconsideration ng Kamara kung saan ipinapareview nila ang naunang desisyon nito kontra sa impeachment case ng bise. Ibig sabihin ay nasa kalagitnaan pa rin ng proseso ang usaping pag-usad ng paglilitis. Dagdag pa ni Bucoy, mas maigi kung wag muna sanang pangunahan ng Senado ang pagbasura sa impeachment case at bigyan muna nila ng panahon ng Korte Suprema na ilabas ang pinal nitong desisyon. Naniniwala rin ang House Prosecution Panel na maliliwanagan pa ang Korte Suprema sa kanilang inilatag na motion for reconsideration kung saan malinaw daw na makikitang hindi nila nalabag ang one-year ban rule sa pag-endorso ng articles of impeachment laban sa bise. Ang impeachment po ay simple pero sagradong proseso. Sa desisyon ng Supreme Court, at ito po ay ayon sa aming motion for recon, may mga isinusog na mga requirements na lalong nagpahirap. Okay? Nagpahirap sa impeachment. Dadaan ka ngayon sa butas ng karayom para mapanagot ang nagkasalang public official. Kanina ni House Spokesperson Attorney Princess Abante na ang ginawa nilang paghain ng motion for reconsideration ay hindi naman na pagtuligsan ng Kamara sa otoridad ng Korte Suprema. Ito raw ay parte lang rin ng kanilang trabaho na pananatiling tapat sa eksklusibong kapangyarihan na iginawad sa kanila ng konstitusyon na magsimula o maghain ng isang impeachment case. Balik muna sa inyo. Maraming salamat, Earl Tobias.